Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw natin, para po sa isang napakagandang reading. Kamusta po kayo lahat ngayong hapon na ito? Gusto ko pong tingnan kung ano po ulit ang nararamdaman ng person nyo versus sa nangyayari ngayon. A very, very powerful day. Kaya simulan na po natin ito. Huwag niyo pong i-skip to mga kapatid, no? Huwag niyo pong i-skip. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sana po ay huwag nyo pong skip to para yung energy nyo po right at this very moment, ngayong hapon na ito, kayo po ay aking makuha yung energy ng person nyo through you po, no? Kailangan po natin connect sa kanya. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day today, the Black Oracle versus the Tarot card. Okay? So for our first card po, no, we have maintaining control, no. Ngayon po sa totoo lang po, to be honest with you po, ang taong to ay pilit pong nilalabanan, pilit po niyang nilalabanan ang kanya pong pakiramdam, no? Maybe this person nilalabanan niya ng sobra control, maintaining the control, and nagiging defensive po siya. Maybe this person, kung makikita niyo po talaga, ayan, no? Talagang pinipilit niya pong magpakatatag, no? Ayaw niya pong magpatalo sa kahit na anong hirap ng kalooban niya. Maybe this person talagang laban-laban lang siya para sa kanyang pride and ego. Kahit paano po, ayaw niya pong magpatalo, no? Ayan, no? Drama lang po ang lahat ng saya na nararamdaman niya. Na drama lang po yung lahat ng pakiramdam niya na he is okay. Ang dami po nitong ginagawang drama para lang po makaiwas, no? Makaiwas po kung ano man daw po ang kanyang pakiramdam, siya na lang daw po ang makakaalam nun. At kapag mag-isa lang po siya, doon lang po natitigil ang drama. Gusto niya pong manalo, win at all cost. Gusto niya lang po manalo, mapakita sa iyo na hindi po siya talo, na ayaw niya pong pagtawanan siya dahil napapahiya po siya sa sarili niya, no? Ayaw niya na pati sarili niya ay pagtawanan niya because of this, no? So mostly po, lahat po ngayon ay panay kadramahan, lahat po ay panay pagdadrama, no? Win at all cost talaga pong makikita po natin dito
na talagang lumalaban lang po siya at ayaw niya pong magpatalo. Pero sa totoo lang po, pag mag-isa na lang to, no, lagi siyang inis na inis, why can't I move on from you? Ang taong to ay ayaw niya lang mapahiya, ayaw niya lang pagtawanan siya, pero sa totoo lang po, hindi po siya makapag-move on sa'yo. Sa lahat ng drama niya sa buhay, isa lang po ang nakikita ko, no, dito sa barahan natin, na kahit papano, hindi pa rin po siya makamove on sa'yo. No, ang dami niya pong responsibility, ang dami niya pong iniwanang responsibilidad sa iyo, ang dami niya pong mga responsibilidad na pinabayaan, no? Parang nawalan po ito ng, dati po ay okay siya, sa siya lahat nag-asikaso, pero ngayon po nawalan po ito ng gana sa buhay. Namimiss ka daw po niya, no? Nawalan siya ng gana, pero pag naiisip ka po niya, namimiss ka po ng person na to. And somehow, I think na itong person na to ay naglolong po sa iyo physically, sexually, and talagang namimiss ka po nito deep inside. Namimiss niya po lahat ng kabutihan mo sa kanya, pag-aalaga mo sa kanya, pagiging generous mo sa kanya. Lahat po kasi ng pag-aalaga ginawa mo sa person na ito. Inispoiled mo po ng sobra, and to be honest, lahat po, ayan no, lahat po, naging mabuti ka pong tao. Sabi niya, I wish I could be a different person. Sana daw po na-appreciate ka na lang niya. Sana daw po hindi ka niya inabuso. Sana hindi siya yung tao na nanakit sa'yo. Sana iba na lang daw yung nanakit sa'yo. Sana daw hindi na lang siya yung person na yun. Oh my God. Naging greedy daw siya. Naging sobrang naging possessive, greedy, at saka yung parang sobra siyang naging abusado sa'yo, no? As a matter of fact, abusadong talagang nasaktan ka talaga. Ngayon, sinasabi niya na kahit mahal ka niya, hinahayaan na lang niya na pairalin ang isip niya kaysa sa puso niya. Why? Because nakikita niya po dito na parang wala naman daw po siyang aasahan sa ngayon, because yung mga tao sinasabi sa kanya na sobra kanyang sinaktan, siya po yung sinisisi, at tumating po talaga sa time na sinisisi ka po kasi ng taong ito, kaya yung mga tao po ay hindi po siya kinampihan, for whatever reason, konti lang po ang kumampi sa taong to, even his family po, no, alam po ang ginawa niya. Oh my God, dalawa, no? Talagang gusto niya kuhanin yung control o yung balanse. Gusto niya po ulit kuhanin yung control sa inyong dalawa. Gusto po nito, lagi mo siyang naiisip. Mini-mental telepathy ka po nitong taong to. Hindi po siya makaharap sa iyo, no? Bilang tao, hindi rin po siya makaharap sa iyo. At wala po siyang mukhang ihaharap sa iyo. Tinatanong niya po kung iiwanan mo. Kasi ngayon parang nakakapag-move on ka na from this, no? So sinasabi niya, iiwanan mo rin daw ba siya katulad ng iba? Siya naman po ang gumawa ng kaiba-iba, ng gumawa ng inyong pagtatalo, no? Nahihirapan po siyang magdesisyon, difficult decision, hindi po siya makagawa ng kahit na anong desisyon sa ngayon, because to be honest with you, ang taong pong ito ay hirap na hirap magdesisyon sa buhay, no? Parang nakastatus ko yung buhay nito, bahala na bukas, come what may, bahala na, no? Pero sa totoo lang po, mahal ka pa rin itong taong to, at kaya siya nahihirapan magdesisyon. Nagdesisyon na siya pinili niya na tong isa pero naiisip ka pa rin niya po, at talagang naiisip ka pa rin niya talaga everyday, na mamahay ka pa rin sa utak nito. Naiisip niya po na baka sa guilt lang daw po, pero sa totoo lang po, hindi po yan sa guilt. Okay? Natatakot po ang person mo na may pasukin kang bagong relationship, at ang sabi niya po, talagang hoping siya na hindi ka pa po makapag-move on from him or her, no? Iniisip ng person mo na sana
lagi mo pa rin daw siyang naiisip at wag mo siyang ipagpalit. Ayan, no, I can't make a decision, I can't make a decision. No, habang hindi pa daw siya nakakapag-desisyon, ano yung gagawin niya, na stuck siya sa ganitong klaseng relationship, sana daw po ay wag ka munang magdesisyon, wag mo muna siya ipagpalit kasi sa ngayon, I can't make a decision. Hindi po talaga siya makagawa ng desisyon because of hirap siya, no? Naiisip ka pa rin niya. Alam niya pinag-uusapan siya ng mga tao. Alam niya pinagtatawanan siya ng mga tao. Sinisisi siya ng mga tao. So, ayan, no, ina-isolate niya po yung sarili niya sa mga taong alam niyang huhusgahan lang siya. Kasi gusto naman daw niya magbago. I don't want to be who I used to be. You deserve better. So, ayan po, iniisip po niya na pinagtatawanan siya ng tao, hinusgahan na siya. So, alam niya na ayaw niya na raw maging katulad nung kung sino man siya o ano ba yung sakit na nabigay niya sa'yo. Gusto niya po kung babalik daw siya sa'yo, yung taong deserve mo na. Ayaw niya nang bumalik sa dati niyang ugaling hindi kagandahan para naman daw po somehow maging deserve mo rin naman daw po maging deserve naman din niya ang taong tulad mo. Gusto niya po maging free sa sitwasyon niya ngayon. Nanghihingi ito ng saklolo, no? Parang gusto niya maging free, pero hindi po niya magawa sa ngayon, no? Talagang gusto po niyang iwanan itong mga sitwasyon na to, pero hindi niya po magawa. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your life. Ayaw niya lang po mapahiya, ayaw niya pagtawanan siya, pero sa totoo lang po, namimiss ka po ng taong ito. He is longing for you. Nagnanasya siya sa'yo, at ayaw niya na pagtawanan siya, pero sobra ka na niyang namimiss. Hindi niya po kasi kaya yung ego niya, hindi niya kayang takpan because natatakot siyang pagtawanan siya ng mga tao. Kaya ayan po ang price na kailangan niyang bayaran dahil ayaw niya pong mapahiya sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa sarili niya at sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you po sa pag-aantay. Maraming salamat po. Maybe tonight, pagtapos i-edit, mapapalabas din natin to mga around, siguro po pagtas may edit, mga 9, ganyan. So, kamusta po kayong lahat sa araw na to? Sana po hindi kayo nainip sa pag-iintay. Ito na po yung inaantay nyo. Okay? For those of you who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Para po sa inyong lahat na nakikinig, i-follow nyo na rin po ako dyan. Sana lahat ng almost 11,000 subscribers natin ay mag-follow na po sa ating FB channel para kung mag-random calls po ako sa aking mga subscribers and followers, baka may chance po na matawagan ko kayo. Diba? Maraming pong salamat. Huwag po kayong malulungkot. No skipping of ads, please. Tulong nyo na po yan sa channel natin. And of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. For those of you na naka-resonate, please give me a like and comment down below para nababasa ko po. Yan po ang aking pampatulog. Hindi lang po ako nakaka-like kasi ayoko pong magtampo na yung iba na like ko, yung iba hindi. So hindi ko na lang po nila like. Binabasa ko po isa-isa kayo. Maraming pong salamat sa lahat na nagko-comments and I feel you. Really, I feel all of you. So, wag po kayong mawala ng pag-asa. For those of you na nakamove on na, masaya po ako pag nakakabasa ako ng ganyan. Okay? And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really appreciate that. Alam niyo po, kahit minsan may magbigay sa akin 2 piso, 3 piso, nakakatuwa po yan dahil it comes from the heart. Maraming salamat po sa inyo.
God bless you all. I will be back again. And that's a promise sa lahat po sa inyo. God bless you everyone. And I will be back again tonight kapag kaya pa po for another set of reading. Or maybe tomorrow. Okay? God bless you all. Huwag po kayong malulungkot. Good vibes lang po tayo. And God bless. Bye! I love you all. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.